Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambahay Makabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang palasyo sa kanila pong mga banat at sagot sa mga pahayag po ng ating Vice President at sa nangyayari pong impeachment sa kanya at syempre po kay Mayor Baste. Mga kababayan, alam naman po natin ang Malacanang, mga kababayan, ay meron pong tagapagsinungaling dyan, di umano. At tinatawag din po ni Atty. Harry Roque na number one reyna ng mga fake news daw ayon kay Atty. Roque. At tinatawag din ng Vice President na garbage in, garbage out. Garbage out yung lumalabas po sa bibig. Ito po, pakinggan po natin mga kababayan at komentuhan po natin. Mag-umpisa na po tayo. If you do 100 of these 2 days a week. Pumalag ang Malacanang sa pahayag ng kampo ni VP Sara tungkol sa Oplan Romanov o umano'y banta sa buhay ng pamilya Duterte. Samantala, iginiit naman ng kapatid ni VP Sara na ginagamit ang impeachment para pigilan ang pagtakbo ng kanyang ate sa pagkapangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ang pahayag na ito kahapon ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister who only sought to protect her own and her family members' lives. Depensang hindi pinalampas ng Malacanang. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Isa pang ipinunto ng defense team ni VP Sara na trigger lang daw ang bise sa tinawag nilang Operation Romanov o death threat sa kanyang pamilya. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Pero hindi yan bumenta sa Malacanang. Kung totoo raw na may banta sa buhay ng pamilya Duterte, bakit hindi nagbigay ng detalye at ebidensya si VP Sara para naimbestigahan ito? Binigyan siya ng pagkakataon, sinulatan siya ng NBI para malaman ang mga sinasabing death threats sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero hindi siya tumugon. So, anong gagawin po ng ehekutibo kung wala namang maiimbestigahan dahil walang anumang detalyeng ibinibigay ang nag-aakusa patungkol sa Oplan Romanov? Sinagot din ni Yusek Claire Castro ang depensang hindi grave threat, kundi conditional threat ang ginawa ni VP Sara. Mangyayari lang naman daw kasi ang assassination plot sa Pangulo, sa First Lady at sa dating House Speaker kung may mangyari sa bise. Kumbaga, hypothetical daw yan, sabi ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo. Bagay na tinabla ni Castro. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. Sa impeachment trial kahapon, tinanong din ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang testigong si NBI Senior Agent John Mark Calilong tungkol sa conditional threat. Pero nanindigan si Calilong. How did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo? The threat is absolute, sir. Okay. Sa paglilitis din kahapon, ipinunto ng depensa na ang NBI na nag-imbestiga sa pagbabanta ni VP Sara ay sakop ng DOJ at ang DOJ nasa ilalim ng Office of the President. Giit ng Malacanang, hindi nakialam ang Pangulo sa investigasyon ng NBI. Para ipakita at nag-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento.
Ang kapatid naman ni VP Sara na si Davao City Mayor Baste Duterte, iginiit na pinupolitika ang kanyang ate. Kapag kasi na-convict ang bise sa impeachment trial, di na siya pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 election. Tila ganyan din ang ipinunto ni VP Sara. Itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Huwag tayo mawalan ng pag-asa na merong mangyayaring pagbabago sa ating bayan. Nagbabalita mula sa frontline. Yan po, mga kababayan. Maricel Halili, News 5. Totoo po bang walang political interest po ngayon ang palasyo sa nangyayari po sa ating bansa? At wala po ba silang pinoprotektahan trono kung hindi po nila ma-impeach ang Vice President? Mga kababayan, kasi pagka hindi po nila na-impeach ang Vice President, delikado po yata sila. Dahil po ang mga issue hanggang ibang bansa ay kumakalat na po. Kalat na po ang issue ng ating bansa. Kaya nga po, tinatrabaho nilang ma-impeach ang Vice President. At naniniwala po ba kayo mga kababayan na wala pong alam ang Pangulo? Kontrolado niya po ang NBI at ang DOJ sa kanyang departamento. Hawak po yan. Ang Commander-in-Chief po niyan ay ang executive, ang DOJ. Hindi po ba? DOJ, ang Ombudsman, hindi po. Ang Department of Justice, hawak po yan ng Presidente. Lalong-lalo po ang NBI. Hindi po ba? At ito po, mga kababayan, panoorin po natin muli kung talagang hindi po nila gusto o sinasabing ito pong Oplan Romano ay na sinasabi po ng Vice President. Hindi kaya ito totoo dahil sa nangyayari po sa ating bansa at yung ginawa po nilang anomalya na kailangan po pagtakpan? Kasi pagka ang Vice President po ang naupo, ulit-ulitin po natin, delikado po sila. Lalong-lalo po rito sa pinagagawa nila. Hanggang ibang bansa ay pinag-uusapan na po. At lahat po ng mga politiko na gustong maghangad na ito'y imbestigahan ay nadidisgrasya, napapakulong pa. Hindi po ba? Balik tanaw po natin ulit ang kasikatan ng ating bansa sa labas ng bansa, sa Western Sir, you country. testified earlier that Imagine handing over hundreds of billions of your hard-earned tax money to build a massive shield against the floods, only to watch your neighborhood drown anyway. Welcome back to The Deep Dive. I'm Mark. And I'm Leo. Today, we're looking at an absolute masterclass in political survival happening right now under the Marcos administration. How do you fund a massive corruption pipeline and then lock up the guy trying to expose it? Exactly. Yeah. For years, President Marcos Jr. signed off on historic, record-breaking budgets for the DPWH. Billions meant for life-saving dikes and seawalls went to literal ghost projects and a cartel of mega contractors renting out their licenses. The administration funded this system year after year, turning a blind eye while the kickbacks rolled in. But here's where it turns into a political thriller. Right. When the dams broke, literally and figuratively, the Senate started asking questions. Senator Rodante Marcoleta led the Blue Ribbon Committee probe. He started digging into the mud, trying to find out where the flood money really went. And what happened? The administration pushed back. Marcoleta got replaced as committee chairman. Right. But he kept talking. Yeah. He kept investigating. Yeah. So how do you silence a loud senator who knows too much? You hit him with a non-bailable offense. Yeah. Just this week, the ombudsman filed plunder charges against the senator at the Sandigan Bayan for allegedly not declaring $75 million in campaign donations from back in 2025. Right. But Marcoleta and his supporters are calling this out as a completely fabricated charge, a targeted political hit. Why? Because the timing is just too perfect. It is. Yeah. By filing a non-bailable case right now, the administration accomplishes two massive things at
once. First, they completely derail his investigation into the flood control ghost projects. And second, they sideline a fierce critic just days before Vice President Sara Duterte's historic impeachment trial begins on July 6th. It's a classic two birds, one stone strategy. You allow billions to wash away in the mud under your watch, but the moment someone threatens to expose the architects of the scam, you suddenly deploy the full weight of the law to crush them. It forces us to ask, is this anti-corruption crackdown really about finding justice for the flood victims? Or is it just the ultimate weapon to protect the throne? We'll keep tracking the fallout from the Sandigan Bayan. Nakita niyo po mga tambay, flood control pa lang po yan. Hindi bababa sa 500 billion pataas ang pinag-uusapan dyan. Flood control pa lang po yan. Sa tingin nyo, ang Vice President, hindi po nila pababagsakin. Flood control issue pa lang po yan. Paano pa po yung iba? Paano pa po yung ginawa nila sa GAA? Na napakarami pong dinagdag nila na how many billions yung mga blanco. At paano pa rin po yung issue, mga kababayan, sa PhilHealth, sa ginto? Hindi po ba? At syempre, yung Maharlika Investment Fund, kamusta na kaya yon? At napakarami pang iba. Sa tingin nyo, walang kinalaman ang palasyo sa pagpapabagsak at hindi kaya manganganib ang buhay ng ating Vice President? Kung gobyerno po ngayon ay sindikato, di umano, at nakita nyo po ba ang ginawang trabaho po nila? Magmula po sa House of Representatives, kung paano nila tinutukan ng Vice President para ito'y mapabagsak, masiraan, ma-impeach. 2 beses na nga nilang ini-impeach sa House of Representatives ang Vice President. Hindi kaya ito ang punot dulo na kailangan nilang proteksyonan? At alam naman natin na pinoproteksyonan nila ang kanilang mga trono, ang kanilang kaharian. Hindi po ba na pansamantala lang na ibinigay sa kanila? Kaya dito mga kaubayan, sa sinasabi po ba ng tagapagsinungaling ng palasyo ng Malacanang, di umano, at tinatawag na number 1 na tinatawag na reyna ng mga fake news ayon kay Atty. Roque, tinatawag din pong garbage in, garbage out ng Vice President. Sa lahat po ba na sinasabi nito, mga kaubayan, walang kinalaman sila, di umano? Magmula po nung umupo dyan, ang tagapagsinungaling nila, di umano, ay puro Duterte po ang lagi pong kasama sa kanyang mga pahayag at hindi nawawala ito, nasiraan ng siraan, di umano. Sumasagot nga lang ang mga Duterte. Hindi po ba? Kaya nga tinawag na attack dog, di umano ang tao na ito. At sa tingin nyo, hindi nila ginagawan ng masama ang pamilya Duterte? Kung yung tatay nga, example, yung tatay nga hindi nabigyan ng tamang due process, kinaladkad, hindi man lang dinala sa korte, isinakay ng eroplano, mga kababayan, yan ba sasabihin mo na wala kinalaman sa lahat na nangyayari sa pamilya Duterte at sa pagpapabagsak, sa impeachment ng Vice President? Kung ikaw ba'y matino na politiko at ikaw ay matino na presidente, nagtatanong lang tayo, gugustuhin mo ba na magwaldas ng pera sa walang katuturan? Magtatatlong taon na o 3 taon na mahigit na pinababagsak ang Vice President ng pamilya Duterte at ginugugulan yan at hindi naman pwedeng gumalaw yan ng walang pera. Hindi po ba? Sa tingin nyo, gagawin ba yan ng matinong presidente? Ang bansa nating naghihirap? Hirap na hirap ang mga Pilipino, lalong-lalo tayong nasa laylayan. Napakamamahal ng bilihin, ang gastusin natin, ang mga bayarin natin. Pero ang gobyerno, araw-araw, ang tagapagsinungaling, hindi nawawala ang issue ng politika. Samantalang napakarami nilang binabudget, pinopondo. How many trillions? May plano pang 7.2 trillions sa susunod na taon. Ito lang ang nakikita nating programa nakatutok para i-wash out ang mga Duterte para hindi na makatakbo.
para matabunan na lahat ang mga ginawa nilang katarantaduhan at kawalangian sa ating bansa? Yan po mga kababayan. Sino po ang paniniwalaan natin? Yung dinala tayo sa ganitong klaseng panunungkulan na mag-aapat na taon na? Ganito? Ito po ba paniniwalaan natin? Na bagsak ang popularidad? Mismo sa survey nila, di umano, puro negative. Negative na, paniniwalaan pa ng taong bayan. Ang, ang kanyang approval at trust rating sa mga Pilipino, negative. Pero sila pa rin ang tama, sila pa rin ang magaling. Samantalang ang Vice President, never nag-negative ang approval at trust rating sa mga Pilipino. Kahit po pinupolitika, pinababagsak ang kredibilidad, pilit na ini-impeach, never bumaba ang approval at trust rating sa mga Pilipino. Dahil alam ng mga Pilipino, pinupolitika at pinababagsak lang ang kanyang pamilya. At pinagbibindakan nila na korupsyon, itong Vice President na sila may kontrol lahat ng pera. Hindi po ba? Yan po mga kababayan. At alam naman po natin na kayo nabubuisit na. At hindi naman po kayo naniniwala dito po sa tagapagsinungaling nila. Dahil unang-una, mga kababayan, hindi ba magsisinungaling yan? Kung ang budget ng iyong opisina na pinagtatrabahuhan na galing sa ating buwis, taxpayer money, ay hindi bababa sa 2 billion sa loob ng isang taon ang iyong opisina? 2 billion hindi bababa. Hindi ka ba magsisinungaling? Nagtatanong lang po. Maraming salamat po mga kababayan at pasensya na po kayo dahil naitopic na naman po natin ang tinatawag pong reyna ng mga fake news ayon kay Tony Roque at tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Maraming salamat po mga kababayan. Sana gusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Annie Jo, si Tatay Nick from Toronto, Canada, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. Muli po mga kabayan, taste lang po tayo. Paalam. Bye-bye.